Sister RV Dimaano, ang aking bunsong kapatid. Amen. Amen and amen. So sige po, hallelujah. Ilang oras ko? Okay, sige. Praise the Lord po, no? Samahan po ninyo ko sa pag-pray. Continue po kitang magkaulay sa satong Diyos na buhay na buhay na buhay. Amen. So sige po, let's close our eyes and be ready to receive God's revelation this afternoon. Hallelujah. Rabababakatare, rababashikare, rabababakaya, rababashandare, rakaya. Yakara, babababakatare, rababashikare, rababashande. Lord, to you be all the glory, honor, and praise, Panginoon. Salamat, Lord, sa nangyayaring kingdom advancement mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw po ang nagbubuhos, hallelujah, ni masaganang presensya mo, Lord, sa iglesyang ini. At padagos, Lord, dahil ka po nagkakatiwala sa mo, Panginoon, ka mga kaluluwa na aabuton pa, Panginoon. Hallelujah. Lord, prepare me and continue to anoint me as your servant. Let your will be done. Bless the time. Bless your people. We will honor you today in Jesus' name. Amen and amen. So sige po, palakpakan ako ang Diyos. Amen. Ako po, paano po ang puso ko ng pasasalamat sa Diyos. Kaya gusto ko pong mag-testify. Talagang minumove ako ni Lord na mag-testify pa ko niyan. Napansin po nito na nagkaupa pong mission. Yes! Nakaluwas po ang satuyang. Kasali pa kita dyan, boss. Dahil one body po kita. Jesus ang head. Magkakaroon po dahil si Lord ang nag-aapod po sa to para mapadangat siya at makapag-disipulo. Amen? So ako po talaga itong sa pagluwas me, suod lang to, no? Maugmawan po ang heart ko talaga. Napaka-vocal ko man kaya lalo mga kaibanan ko na sobrang po ang joy ko. Paduman pa lang po, sobrang matematiko na nagaro akong missionary. Grabe po kasi pagduman pa lang, garo itong biyahe bump na. Basta enjoy na enjoy po ako, nahiling ko po na magayon ng si Riles. Na-appreciate, parang bigla ko na-appreciate po may Riles na may sun. Tapos ng mga motor, nahiling ko, wow, grabe. Iba po ang tinatao ni Lord na kaugmahan sa inaapunan ng Panginoon. So, yan po, sobrang makaugmahon po dahil ang Diyos po ang nagtatabang para maging kagamit-gamit para sa kaharian niya. So, yan po, gabos po ninyo dahil lang po sa relasyon ta sa Panginoon. Amen. So, yan po, hallelujah, pag-uulayan ta po man yan, maigot po kita sa pagiging lingkod kang Diyos. Sige po, flash ta muna po. Ano sabi po digdi? Well done, good and faithful servant. Dadagdagan ta itong may. Si Lord naman sabi sa to, diba? Ang gayon nun, pag nasabihan kita kani, well done, my good and faithful servant, sabi ni Lord. So yan po, hindi po ay patungkol sa pagiging lingkod kang Diyos. Sobra pong ine-empower po ako ni Lord talaga as His servant, as His mouthpiece po. Si Lord po na walang ang mataas sa pag-share ko yan. And kailangan ako ni Lord Padagos na may ibaba kung ano man po mismo gusto niyang ipasabi talaga. So yun po, ako, I'm 19 years old po. In faith, hallelujah. Na born again po ako, dalas na din pero for God's glory, napakamagayon pong i-meditate, i-share. Na born again po ako, January 9, 2007. So yan po, nagkaklase po ako kaniyo sa USI. Tapos, syempre, college po, nasa first year, second sem. Tandaan ko yan. Ano pa ako to? Ang course ko po ka is BS Nursing. Pero ako po talaga ng first kong choice.
Pero nagsunod po ako dahil yun po ang pick-ano sa ko ni Mama. So yun po to, duman pa lang sa lugar na to, duman pa lang sa course na to, at duman sa Catholic school pa pala ako sa Luwa, sa Carinderia, duman po ako na wing in Christ. So dahil po sa pag-yes ko duman sa kahaputan na, ano ba din? Gusto mong tanggapin si Jesus as your Lord and Savior? Sabi ko nga ta naman po tadai. Maugmahon po na maging kita po na yaong ligdi ay kasali sa mga pinayes ni Lord. Kasi ngunyan ang kinaban, grabe na po ang nangyayari. So pasalamatan ta po, i-treasure ta po ng relasyon na ugwa kita sa Panginoon. Taano po kita maikot sa pagiging lingkod ni Lord? Kasi saro po niya sa tuyang kaipuan ni pong gibuon sa iya. Di ba? Ang paglilingkod. Inapudan po kita ni Lord for such a time as this. Kung sorry ka man na born again, i-treasure mo yan, i-maximize mo yan, talents man yan, time mo man yan. Pero ang hours na tinakaw sa to, kalal daw. 24. Masakit pa sabi ako, mapilit, 22 lang. Gabos kita rin habang nabubuhay, we have been entrusted by God with 24 hours. So paano ta po yung ginagamit sa satuyang Diyos? Diba? Bako po niyo tungkol sa edad. Bako po niyo tungkol sa kakayanan ta. Kundi po ini ay tungkol sa response ta sa Panginoon. Sabi nga ni Subago, paano kita nagtutugon sa Panginoon? Kapag nagsabi siya, sa isay digdi, ang willing. Makaiba naman, di ba? Kasi sa willing digdi, i-apodan ni Lord sa iba pa mga kaaluluwa. Di ba? Sasabihon ta, here I am. Send her. Send him. Here I am. Send me, Lord. Iyan po, iyang pagsasabi ng yes sa salvation prayer. Iyan pagsasabi ng yes sa gawain. Iyan pagsasabi ng yes para magpagamit sa Diyos. Harayo po ang satong maaabutan. For eternity yan. And ang ginigibot ang panglangit yan. Dai po yan mawawala. Amen? Iyan po ang mariming. So dahil po kita po ay nasa nasa end times na, kamusta kita? Taga-tukaw lang pa ba kita hanggang ngunyan? Taga-dangog lang ba kita ngunyan? Taga-ano lang kita? Taga-ano? Bako lang po yan ang pangapudan sa tukang Diyos. So bago po, habang nagpe-prepare ako, grabe ako ni Lord, parang paparecognise ako ang buhay Kristiyano ko po. Na grabe po pala, puon ka tong time na nag-yes ako kay Lord. Yabang 19, tandaan na nagilad ko ha, 19 years old lang ako. Okay? Tandaan nyo yun, lingawan ni Dom 37. Okay, dahil po dyan sa taon ay yan ang pagiging Kristiyano ko po. Pinahiling po ni Lord, grabe po pala na ako alalayan ni Lord. Grabe na rin po pala ako apodan. Talaga. Dahil man po sa minsan ang gano'n na ako sabihin ko yung mga pinakabutan mo, Lord. Pero sabi niya, for His glory kay pong ko sabihon. Kasi si Lord ang nag-aapod sa ko. So yun po to, iba-iba po haraloon ta na po, sa iba-iba ko sa imanaki namin. Magayon po dahil sa pagpapaalala sa ko ni Lord, grabe po. Ano ko muna, personality ko po talaga, masusukbon po ako. Kasi, paano nag-amen? Totoo po yan. Ako po talaga ay, ang personality ko, masusukbon po ako tao. Tapos po, katuta siya, sa hiling ko po, sa rin po sa factor kung tayo naging masusukbon ako because of my glasses or situation ng mata ko. So po katugar, pero may ko po malakaw. Mabakal sa maagi tahan sa eskwela, narap lang po ko kaya. Yan. Pero po, iba pang nag-upload si Lord. Si Lord po, bako yan tungkol sa edad mo. Pag inapunan ka ni Lord, basta willing ka, diba? Basta padangat mo ang Diyos, dahil mo siya pwedeng ilimit. Amen? So yun po yan, yung mga kakian, yan, kids church. Grabe po ang maaabutan po ka mga kaakiyang ini. As long as nag-yes kita kay Lord, every yes is a big step of your faith kay God. Amen? Tapos po, ano pa din Tapos yun po yan. Ako po tong tao, lalo na before, or habang yung pa man,
Ano pa? Ano pa? Ako po ng taong habo ko po ng may role. Habo kong ilalaga na ako ang leader, ako ba kaya, ano kaya. Yan po ay no-no yan sa ako. Pero po si Lord, kapag po pala, dahil nga hiling po niya ang laman kang puso ta, kapag tunay kita naglilingkod sa Diyos, kapag talagang in love ka kay Lord, imposible na dahil ka niya i-promote. Because our God who sees you, di ba, is a rewarder. Di ba? Hebrews 11, faith. Without faith, it is what? It is impossible to please God. But when you have faith, ibig sabihin, napiplease na po ang Diyos. Dahil po kaipuhan, na ipalanda ka ng faith na, because ang faith, nahihiling po yan sa buhay ta. Kahit na mo i-declare, hindi mo sabihin, i-share, mahihiling at mahihiling na po ikaw magkaibanan ta. Kaya po, iyan po mga nadadamong ko po sa Indo na, totoo ko pala magbahili, nagsali ka sa keso-keso araw, kaya nagsali ka, dahil po, mayo po ako kaya. Pero dahil po gano'n na lang po ako, nagsusuko ang buhay ko kay Lord, at gano'n po ako gusto ko magpagamit sa iyo, dahil grabe po niya ako big bless, di ba? As a Christian, in my walk with God, iyo po to, tatataw ta ang best sa Panginoon sa kahit anong area. Kasi nga, di ba, pag nagpapagamit kita sa Panginoon, lalo na po yan, big, multiply. Amen? Amen. So sige po, duman po kita sa Matthew 25. Matthew 25. Pero bako po nitong sa ano Parable of the 10 Virgins, iba po ni. Sa Matthew 25. Matthew 25. 14 to 30. 14 to 30. Medyo mas sula siya sa kung ano. Magigimot ang way siya para mas maging malin. Pwede yung mag-block ang background dahil. Maano ka rin siya sa Parable of the 3 servants. So sige po. Okay, 14. Again, pwede po padakulaan Pwede po. Yeah, sige, pwede. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Okay? Sige, lagod may SD na lang kita para mas makaano po ang sa mga kaibanan. ESD. Okay. Mabasa ka itong mismong title. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Sige po. 14, sabi po, sabay nindo ko sa mata po nindo, no? Ako na lang mabasa ang words. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa kwentong ito. Okay. May isang taong papunta sa malayong lugar. Absorb naman po yan, ano? Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So, ang master, naghalip pa ng biyahe, tapos nagtiwala, nag-entrust siya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang mag-negosyo. Pero nga niyo pang alipin? 3, very good. Okay. Binigyan niya ang isa ng, pirada po, 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay, ang pangalawa, 2,000 salaping ginto. Okay? At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Bale, tigpipirang libo si Ino? 5.
5,000. Sunod? 2,000. Si Saro? 1,500, 2,100. Okay. Pagkatapos ay umalis na siya. So yan, binili niya na. Bilang siya po ay master, piktaon niya po sa tulo. Ayan. 5, 2, 1. Mahalin ako. Ako na bahala ka yan. Okay. Pagkatapos, ay, sign ako. Okay. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. So, ang purpose ng master is para talagang magtao ka to, tinawanan na yung certain amount, para talaga inegosyo ko, sabi ni master. Okay, ni boss. Yan. Tapos, so yung ginibo kang saro, si may 5,000, naghalip siya, inegosyo mo po si 5K. Okay. Tapos po, okay pa po kita. At tumubo siya ng pira po, ano niya? 5,000 man. Ganoon din ang ginawa ng alipin na may nabibigyan ng 2,000. At tumubo siya ng 2,000. So si 5, pignegosyo, nag-times 2, nag-5 plus 5. Okay. Tapos isa naman, nagnegosyo si 2 times 2. Yan. Tapos naging, yan. Ngunit ang alipin na binigyan ng pera, 1,000 ay humukay sa lupa at itinago roon ang perang ibinigay ng kanyang Panginoon. Sige po. Pagkalipas ng haluyo na, isip ko haluyo na, nagbalik na, bumalik ang amo nila. Kaya na si boss. At pinatawag sila para magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Garo kami. Halimbawa, may naghalis sa todiktik. O, di ba binilin? Pagbalik, syempre naghahalat ng update kung ano nagganap dyan. Okay, so sige. Tapos di na, nagre-report na po sila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, Panginoon, heto po ang 5,000 na binigay niyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko. So dahil man siya ng si 5, tinaon niya, tapos tinaon niya din si tubo. May isang Okay, tapos sabi dyan, wag kayo na po ang sabi ni boss, sumagot ang amo niya, magaling! Isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat, at dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Wow! Ang tao na pagkakatiwalaan, lalo na Kristiyano na pagkakatiwalaan, ay lalo pa ni Lord pagkakatiwalaan sa iba pang mga bagay. Yan. Kaya katulad po, kahit habo ko po talaga yan, maging leader ko, ano mga po natataong roles sa church, sa ministry. Pero kaya aram ko man kaya na will po to ni Lord. Talagang step forward po ako dahil ito ang pangapunan sa ko ni Lord. Kahit kaya pahinilig ko, abo ko magkawala yung mga tao, paano na mag-lead, ako tatao. Pero po, yan po si Lord, hanggang mo niya po, di ba? Salamat sa tiwala ni Lord, nakakaabot po ako dito. Kadako na po si Lord na pinagkatiwala sa buhay ko. Thank you, Lord. Lord to God. Okay, tapos po, saan ako? Ha? Hindi na ako? Halika at makibahagi sa aking kaligayahan. Yan. So, ibig sabihin, si master, si boss, si amo, ugma po siya. Di ba? Kapag napagkakatiwalaan kita, kang Diyos, ugmahon po ang Diyos sa tuya. Yan. Sige po. Sunod naman po kita duman. Pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, Panginoon, heto po, ang 2,000 na binigay niyo sa akin at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko. So, tapos, yan. Tapos po tinao. Sumagot ang kanyang amo. Ano naman nasabi? Magaling. Isa kang mabuti at tapat na alipin.
maging matapat ka sa kaunting pinagkatiwala sa iyo. Ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika at makibahagi sa aking kaligayahan. So mahilig na po naman sa 5 na na-multiply na ano niya pa, nakadoble ng 5. Tapos nagsunod pa si 2, magayon po ang sabi niya ni Master. Sabi na, "Well done, my good and faithful servant." Yan. Ang Diyos po na nawa po, napipleased na po. Sa satuyang paglingkod, sa satuyang pag-alay ka sa itong buhay, nawa po, araw po kanya sa satuyang nare-receive from the Lord. Yung grabe na sinasabi na ugma siya sa ginigibutan. Pero digdi po, naman kita sa naka-receive ni 1K. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo. Walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. At kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya binaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000. Binalik niya man, ano? Na binigay nyo sa akin." Sige, balik kita naman sa taas. Sabi ko lang. Yan, may hilig naman sa... And then yan, dyan lang sa alam mo. Naman sa alam ko. Yan, mapapansin to po dito sa naka-receive ng 1K. May linya po siyang sinabi, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo atinanin at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba." Bago tong ibang linya, anong masasabi ninyo na isa kang alipin, pero sinabihan ng argo to sa ibang boss? Duman pala. At ang tarog ako, anita naman kasi po yung alipin. Diba? May dapat kitang i-honor pag-araw kaya. Kung masaya na yung digdig, kaya naon siya, deserve niya yung honor na yan. Kaya puwanta pong i-honor yan. So, hindi, napansin ko po, iba po ang puso kaning ikatulong alipin. Dahil iba po ang puso, kang alipin niya, hinusgahan niya na. Sa iyang amo, malamang po iba din na sa iyang pag-iisip. Kaya nangyari sa action niya, iba din. Imbes na sunodin din si Master, sa buwan pa lang din po siya nagsunod. Kasi ang dapat gibuhan sa tinao at pinagkatiwala kang amo, inegosyo. Siya nagsadiri. Naging boss siya kang sadiri niya. Naging boss niya ang sadiri niya. Yan. Kamusta po kita? No? Nahiling ko dagdi, ano siya? Mayabang. Kakawang kayabangan po dito puso. Kita po. Parang po pong bakong madaling magsabi na mayabang kita. Mag-amin. Pero sigurado at sigurado nga po kita kanya-kanyang kayabangan. Diba? Pero, dahil may Diyos kita, kinakauli kita, na magpakumbaba, tutukdoan niya kitang mahali po ang kayabangan sa tabang niya. Amen? Napag-pray tamang po ang kayabangan ta na mawala. Yes. Praise God. Totoo po yan. Kasi kung napag-pray ta po ang kayabangan ta na mawala, ibig sabihin, nag-humble ka po. Inamin mo palang na mayabang ka. Glory to God po. Okay? So yan po. Hello po. Sa kasabitan lang po, mag-honor po kita. Let's honor one another po, di bilang pamilya. Ano po? Yan. So, ini po si ikatulong alipin. Nagsadiri po siyang aksyon, nagsadiri po siyang desisyon, nagsadiri din siyang isip kung ano na naisip niya kay boss niya. Ini po ang bantayan ta bilang lingkod kang Diyos. No? Bantayan ta. Kung nagkakauwa na po kita, kasi bilang tao, syempre kakauwa kita minsan pag naiog ang puso, nakikriticize na po ang kapwa ta. Iyang palang kakahiling ta sa inda, kita pala talaga ang bukad to. Diba? Yan. So sabi pa po, ini pa po sabi niya, natakot po
Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000. May pagpupo pa man ano. Pero maririsa ang laman ng puso. 1,000 na binigay nyo sa akin. Sige po. Ano po ang biniamo? Hindi po nagawang shifting din po. Ano? Sisimbag. Masama at tamad na alipin. Ano daan? Masama at yan po ang habo kang Diyos na. Ang maging masama kita at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha akong interes? Yan. Same with us, no? Bakit patungkol sa negosyo? Ini po ay patungkol sa pagiging katiwala ni Kristo. Kamusta po? Kasi gabos kita digdi, we are given by God ng gifts, kanya-kanyang gifts. So, paano ta po yung ginagamit? May kanya-kanya po kitang giftings na tinao sa tukang Diyos. Kamusta po? Kita ba sa ministry kadakol kontra? Kita ba sa paglilingkod ta kay Lord? Nagiging encouragement pa ba kita sa mga kairibanan ta? I-assess ta din po, ta baka nakakasabi na kita sa kapwa ta ng negative. O baka nagiging magabat na kita sa paglingkod sa Diyos ng iba. Minsan kayo baka madali kita magreklamo, tama? Madali kita magreklamo sa iba. Pigreklamo ta sila, ay, grabe siya, kanakulo kita hiling. Pero may pong, yan, sabi ng siya, sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Kapos po kita hindi may kanya-kanyang weakness. Kapos po kita hindi may kanya-kanyang struggles. Pero po, ang kagayunan po, nawa mahiling ta, na maugmahon po, masayang maglingkod. Masayang, di ba? Masayang maglingkod po talaga. Yan po, sa 19 years ko, ugmahon po talaga ako. Sa kaugmahon ko po yan, dakulong po akong inagyan ng testing, kaya ako nakaabot dito. Dakulong po sa kung nangyaring breakings. Pero kung kita po ay katiwa-tiwalang lingkod kang Diyos, ma-breakthrough kita. Diba? Kapos kita din may kanya-kanyang ano pa ba? Inaagihan. Pero, we have one God. At ang Diyos ta, siya po ang head kang body. Diba? As church po, we are one body. One body. One body. But you. One body. Kay Christ. Okay. So, one body po, hilimunta po muna sa... Sige po. Aha. Maduman muna po kita sa Ephesians 4:4-7. Efeso chapter 4:4-7. Ayaw pala. Sapagkat iisang katawan lamang isa na tayo. So kita sarong katawan lang kita. Tapos may isang espiritu. sa inyo. Okay, na may iisang spirito at iisa rin ang pag-asa ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Gawas ka balik na po. Amen. At gawas din sinasabihan kita na saro lang palang kita. Kahit magparadakol kita po, one body na kita. Sarong spirito. Amen? Okay, at sabi po digdi, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang baptismo. So dyan po pinapahiling pag sinabing sararo, mayong surwayan, mayong sireblagan, mayong
kanya-kanya, mayong nagrarautan. Amen? Okay, kaya ma-assess kita. Okay. Yan, tapos po, iisa ang Diyos. Isa'y po ang Diyos ta. Isa'y po? Jesus Christ. At siya ang Ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos, at nananahan sa ating lahat. Magayon po ano? Ano da? Nagahari siya, kumikilos, at nananahan sa ating lahat. Wow! Christ in us. Christian. No? Hallelujah. Ngunit po sa 7. Sa'yo nga nabot sabi ko 7 ano? Ngunit binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. So yan po. Mahilig ta po siya. Na just like duman sa story na nabasa ta po, no? Ang Diyos po ang satong master. Amen? At kita man po ang inaapod na servants. Amen? Tagapaglingkod. Naman po kita sa 7 lang. Tapos po, magayon po, just like naman sa story, nagkaloob po si Master. Gabos po kita rin sinabi, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. So gabos po digdi, nayaw digdi, uba pong tinao sa inyo si Lord na gift. Pwedeng gifts, diba? May kanya-kanya tinao si Lord. So halika sa isip na naman, ako dahil man ako makalikod, dahil ako nag-ano, dahil ako nag-ano, tinawanan ka po ni Lord, kipuhan mo lang ipagamit. Amen? Amen. So sige po, we are one body. Amen. So sige po, ano po kita? Hilingon po sa John 12:26. John 12:26. Ano ang saro sa mahalaga bilang lingkod ng Diyos? John 12:26. Sundan po rin ako sa Bible nito. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, ay naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. So sige, pun kita sa mano. At sino mang gustong, yan, dyan pa. Para gabot, itong gabos mababa. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin. Kasi po gusto nito maglingkod kay Lord. Wow! Ang dapat ang ibuhon, sunodon si Isay, si Jesus. At kung nasaan siya, at kung nasaan ako, ay naroon din dapat siya. Yan. So kumbaga kung saan po, di ba, inaapo na kita ni Lord na pasirin kita sa langit. Yan po ang pangapunan sa to ni Lord sa kalangitan. So kung anong ginigibo ni Lord, iyon po ang gigibon ta. Amen? Mismo po si Kristo, ang satong Diyos, ang satong Panginoon, ay nagpahiling kang tunay na paglilingkod. Kaya ma-inspire po kita. Okay? Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Yan. Totoo po yan. Napopromote ka, nag-glorify mo si Lord. Nahihiling po yan ka sa itong Diyos. Gabos, nag-inihibot ta. Kahit karuming sa may, baka bilanyahan po kita, day mo kaya ako niya nahiling na araw, baka naginibo ko talaga. Si Lord po, ang pinakamagaling po na makahiling sa ginigibo ta. Si Lord. Kasi the best po yan. Itong garuhunan mo dahil arap kong isa-isay, pero pag aram ni Lord, sigurado, kalma ka na, may gantimpala. Bako lang sa langit, even digday, ginagantimpalaan ka kang Diyos. Amen? So sige po, duman po kita sa Mark 10:45. Mark 10:45. At ang oras ay 3:45 man? Okay. Mark 10:45. Sapagkat, ini po, sabayin din ako magbasa. Sapagkat
lubos ang maraming tao. Mahilig po. Hello po. Maya. Shout out. Okay? So, nahilita po digdi. Mismo ang satong Panginoon, ang satong Diyos, ang satong Master, ay ano? Naglilingkod. Dahil po kita digdi na ano na. O sige, ako ang leader. Alsa ko nito ako. Garo araw ganyan. Pag nilaagan ni Lord sa position, hallelujah, glory to God. Pero di mo mag-ibo na grabe mo nang pinarano mo na si mga kaibanan mo. Bakong araw ganyan. Kasi mismo digdi, ang tunay, ano nito? Yan. Ang tunay na mensahe ni Lord ay maglingkod, bakong para lingkudan. Kaya digdi, dapat maalalig nitong, dali, asikaso nito ko. Iabot ang tubig, Asher. Magpa-worship 5. Ako kita araw ganyan. Ano man tatulong-tulong takad. 10 Bakong araw kaya? Sabi ni Lord, napapatanggal ako ng sandal, magpakumbaba kita. Iyo po talaga. Kasi nakaka-bless mismo ang satong Diyos. Dahil siya nagdi sa mundo, araw gayan ang definition na sinasabi. Kung ika ang leader, ika ang nilulukon, ika ang narasasambahon, ika ang grabe, tataas ka. Diba? Pag-araw na kayo ng Espiritu, halimbawa, kasi may mga tendency po yan. Yan ang danger kapag nasa ministry. Kapag itong garo ka na, inaaraw ka na kayo ng mga tao. Dahil mo tanggap po, ano ka ba ng ikaman? Gusto ko yan. Dahil araw ka yan. Kasi minsan po talaga, maugma yan. Sa unata, sa laman ka. Pero sa may spiritual na relasyon sa Diyos, i-rebuke mo yung tugang. Dahil mo i-enjoy na, o sige, sinagid ka mo. Diba? Kundi ang gigibuhon mo, masali ka din sa pagsigid. Akala mo exempted ka, masali ka. Kung iyan po ang tunay na paglilingkod. Amen? Kaya kita nagdiin. Nalimutan lang yung kayabangan. Taog ba yan? Nagkataog ba yan? Nagulpot minsan. May mga pwedeng sasabihin mo na, habo ko man lamang i-commend. Itong garo, okay, masiginin mo. Tapos, kung may nagtuloy sa'yo mo, ay, matibayin ka mag-ano. Sabi mo, i-receive mo yan, pero itataas mo ang Diyos. Ay, you praise the Lord na gamit na ako ng Panginoon. Diba? I-receive mo to bilang kinasangkapan ka kang Diyos, pero ang glory sa iya. Kaya para mawala po yung kayabangan, pero may sasabihin ta, kapag may good things na sinasabi or napapansin to, glory to God. Baka man yung hilaw-hilaw na sabi, glory to God. Baka ihali sa puso, glory to God. Yan. Kaya kita po nakakatindog, nakakabuhat, nakakapaglingkod. Kasi grabe kita inalalay ni Lord. Kada ko lang pong imposible sa buhay ko. Iliwan po na lang nito. Ang sa kong kinagihan sa mata ko. Kada ko lang po ba? Ay, kamo na. Sibot mo din, nakakahilig. Malawi naman bawas ang pagilikan Pero, nilang pa ni Lord sa worship team. At bako lang sa member. Nilang pa as worship leader. Diba? Gusto ko itanghal ang Diyos. Kasi nahihiling ko po, dahil ko kaya, pero ang Diyos ko makaya. Kadakon po kitang praise God. Para po kita si Lord, napapapalakpa kita kasi magiging humble po kita kaya ang na-exalta si Lord. Buksan na po ang Bible. Sa 2 Corinthians 12, 8-10. 2 Corinthians 12, 8-10. Ako po sa 19 years of serving the Lord, kada hulong pong pwedeng garo na makadagos, di ba? Kasi pwedeng may kulang, o kung ano man. Halimbawa salvation, kulang, di ba? Pero po ang Diyos, may niya ko in-encourage. Pero may niya pong binabalik ako dito sa verse na ini. At pero may niya pa rin akong pinupush, pabalik sa iyo na maglingkod. Sabi po dito, si Paul po nino, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin
ito sa akin. Pero nakarelate ako dito sa itong, kumbaga minsan karuhap, ano ay karuday ako dyan, capable, bako yung para sa ko, yun sa isip tayo na lang. Pero dito po sabi, ngunit, mahalaga na ngunit sinabi ni Isay, ng Panginoon niya, mahalaga pa kay Lord, sa akin. Yan ang sinasabi ni Lord sa ako. Sapat ang biyaya ko para sa iyo, RV. Sapagkat ang kapangyarihan ko nakikita sa iyong kahinaan. Tapos di syempre, kung kinakauli ko ni Lord, lalo nagturunaw ang puso ko. Di ba? Ibig sabihin, kahit anong hiling ta sa sadiritan, mahina kita, data kaya, kay puhanta ba rin po maglingkod sa Panginoon? Kasi ang biyaya kang Diyos sa buhay ta sa lambang sarili, sapat na sapat. Amen? Sapagkat ang kapangyarihan niya, nahihiling yan. Kapangyarihan dahil Lord, nahihiling sa atong kahinaan. Kaya kung may kahinaan kita, masupog, manluya. Ma-encourage ka lalo. Ibig sabihin, all the more weak ka, pero nagpapagamit ka sa Panginoon, lalo ka niyang lalaganan. Bubuhusan, tatabangan para makaabante. Makalingkod. Kaya di pwede dagdag, ano lang ako. Drama-drama ka naman. Balikan mo, dagdag ka. Di ba? Tapos sabi ni kaya buong galak. Hindi po nangamatayan ko. Kagalakan. Buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Yan. Na-amaze na lang po ka kay Lord. Kasi, ngayon po, na nawara po ng pagiling ko at maluya kami. Kadakol po din pang mararaot ang boses kang kaiwal sa ko. Siyempre, di ba? Parang, ayan, haro ka kayo. Paano ka na? Paano ka na? Kala ko ba, maano ka? Lover of word ka. Paano mo mababasa? Ano? Devotion ka ba? Haro ka ng tinig, kang kaiwal. Grabe po ka to. Pero syempre naglalaban ako. Kasi syempre at ang mamundo ka na, araw pa ka nagkadarang mo. Pero laban. Pero magayon lang po dahil pag-iyak talaga kay Lord, kung kita po, ayaon duman sa mindset na talagang gusto tang i-please ang Diyos ba. Mahayos po talaga yan. Tatabang ka ng maray. Hallelujah. Sabi pa ni kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Si Senigdan gusto maranasan, oras-oras, minuto, segundo ang kapangyarihan ka Diyos. Oo, tara na. All the more, exalt mo si Lord. All the more, serve. Diba? Ang pagiging available kay Lord, bako lang pag gusto mo lang. Dahil ang Lord mo, siya ang Lord, bako ika na. Amen? So, ang simpleng pag-yesta, sabi ko, ulit lang ako sabi, harayo po ang maaabutan ta. Literal ba nakaabot kami manalaba? Harayo, di ka man harayo, Dahil po siya, siya nakamon. Lalo kung nag-agi ka mo naman sa inang-ihan niya, ay, haluyong po talaga. Bako siya naman sa nagaling road. Pero, yan po, ini-encourage ko po kita na maglingkod sa Diyos. Kada ako na po ni pero enough lang po ang time to malamang. Ano po? Matthew 24:13, aram-aram din sa Kamsur. Ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ano ang title tangon yan? Well done, my good and faithful servant. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So sabi, hanggang dulo, hanggang wakas, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yan. Meditate din rin Matthew 24, Matthew 25. Yan. Papameditate ko na. Yan. Hindi po, kita maeng. Sige po. Matthew 9:37 to 38. Matthew 9:37-38. Hindi po madalas na rin po nasa-share din na po. Kakaunti ang manggagawa. Sabi ni David, kaya sinabi niya sa mga alagad niya. Kasi ang alagad, wave your hands. Hello po, ay alagad na naman, okay. At ang alagad tagasunod ni Kristo ay,
Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Ano yan? Idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin. Na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang pangapunan po sa ito ni Lord ay to serve, be part of His workers or servants. Inapunin din sa poon, sabi, mga alagad ang kaulan niya. Pero inaapunan po kita ni Lord bilang lingkod niya. Maging part po kita sa workers niya. Totoo po yan. Aside po sa ministry taligtis sa Laugang Church, sa pararehas na pong pangapunan ay ang ibahagi si Kristo to the ends of the earth. Ang pangapunan, mag-serve kita para sa iba pang mga tao na naipanakakabistado sa Diyos. Kadako lang po. At tara po ninyo, ang Diyos pa din ang matabang sa to. Ako po naugma sa ginangibo din po sa mo ni Lord sa life group me. Kami po itong mga garuan, araw-araw na kami kaya. Pero po, araw mi kasi ang Great Commission. Iyan ang utos ng Panginoon sa to. Sama na lang. Di ba? Pero po, ang Diyos po, dahil nagtitiwala kami sa iya at pinagkakatiwalaan niya kami. Dinadara po kami sa mga kaluluwa. Ngunit nakaluwas na po kami. Kala may nakatulig-titig lang. Pero ang urulay mi po, dapat mag-ready lang kami. Kasi pag abot ka mismong kaluluwa na pinapareach out sa ni Lord, ready pa kami. So bilang servant, garo-araw ka to sa istorya, pag nagbalik ang master ta, dapat katiwa-tiwala pa din kita. Dapat nagigibot pa din kung anong sinabi. Kung tumaan negosyo, love God and make disciples sa pangapunan sa to ni Lord. Kaya kung daita pa po yung nagigibo, mag-repent po kita. At mapatabang kita kay Lord, na sabihon ta, Lord, gusto ko maging tunay na lingkod mo. Gusto ko maging part sa workers mo. Kasi sabi ni Lord, duman sa saro, duman sa ikatulong, alipin, tumay 1,000. Ang sabi niya, anong klase alipin na to? Masama na alipin. Dahil po kita maging masama at tamatan. Pag sinabing tamad, dahil naghihiro. Sa kata si Lord ba'y sinabi, kamusta po sa itong paghiro? Nag-e-evangelize pa ba kita? Mahalaga po kung nag-evangelize pa kita, magayon po nakasali kita sa karibanan ta. Iba po ang may team. Siyempre, makuaktive kitang ka-team, hindi po sa iglesia ta. Amen? And maugmawang po mag-go. Kapag tinihin po ng mga ready na servants ni Lord, ay kang karibanan ko po, mayo pong problema. Ang medyo lang, paragal na kami katapos na. Pero okay po, magayon po ang iribanan as one body. So, yan po. Maglingkod po kita sa Panginoon hanggang dulo, hanggang sa pagbabalik niya. Kasi kung pirmi ka ready ang mode ta, di ba? Maaabutan ka ni Lord na ready pa din. At maubo siya. Sabi niya, makishare ka sa kagalakan ko, sabi niya, di ba? So sige po, tindog na po kita. At pasalamatan ang Diyos dahil inapunan niya kita maging lingkod niya. Grabe pong opportunity, privilege na maging lingkod ka sa itong Diyos.